Isang taon bago ang araw na ito, nakatayo ako sa harap ng dating asawa ko, habang lumuluhod siya sa putikan, basang-basa sa ulan, at nagmamakaawang ibalik ko ang kumpanyang pilit niyang ninakaw sa akin. Tiningnan ko lang siya nang may malamig na ngiti bago sumakay sa aking kotse at tuluyang umalis nang hindi lumingon. Ngunit bago ko marating ang rurok ng tagumpay na iyon, kailangan ko munang dumaan sa apoy ng pinakamasakit na pagtataksil. Ayoko na sa kanya, Bianca. Matanda na si Mia, boring, at hindi na nababagay sa katayuan ko ngayon. Pagka-set up ng kumpanya sa Melbourne, ibebenta ko ang bahay sa Cebu, kukunin ko si Paulo, at pipilitin ko siyang pirmahan ang divorce papers. Gagawin nating mukhang baliw si Mia sa korte kung magmatigas siya. Nanginig ang buong katawan ko nang marinig ko ang boses ni Renato na lumalabas sa speaker ng computer. Nakaupo ako sa madilim na sulok ng aming library sa Cebu, habang ang labas ng bahay ay dahan-dahang nilalamon ng dilim ng gabi. Ang aking bunsong anak na si Nina ay kakatapos lang isynchronize ang lumang cellphone ng kanyang ama sa computer para sa kanyang school project bago siya lumabas para kumain. Hindi niya alam na ang simpleng pagkilos na iyon ang nagbukas ng pinto sa impyerno ng aming pamilya. 14 na taon. 14 na taon kong isinantabi ang aking sariling pangarap na maging isang lisensyadong certified public accountant. Tiniis ko ang pagod sa pag-aalaga sa kanyang may sakit na ina, pinalaki ang aming 2 anak, at pinilang ang bawat sentimo habang kumakain kami ng instant noodles sa isang maliit na paupahang kwarto sa Mandaue noong nagsisimula pa lamang kami. Lahat ng iyon ay ginawa ko ng walang reklamo para maipatayo niya ang Villarreal Furniture. Ang unang puhunan ng kumpanyang iyon ay galing sa pagbebenta ng lupang pamana ng pumanaw kong ama. Ako ang nagwasto ng bawat kontrata sa gabi. Ako ang nakipag-usap sa mga kliyente sa Australia habang mahimbing siyang natutulog. Ngunit para sa kanila, ako ay isang walang kwentang may bahay lamang na pinalad na makatira sa isang malaking bahay. Nanigas ang aking mga daliri sa ibabaw ng keyboard. Parang may malaking bato na dumiin sa aking dibdib. Dahilan upang hindi ako makahinga ng maayos. Walang boses na lumabas sa aking lalamunan. Tanging ang maiinit na luha na sunod-sunod na pumatak sa aking kandungan ang nagpapatunay na hindi ako nananaginip. Ang sakit ay napakatindi. Isang uri ng kirot na hindi mo kayang isigaw, kundi unti-unting pumupunit sa iyong puso mula sa loob ng tahimik. Paano nagawa ni Bianca, ang kapatid na itinuring kong tunay na kapamilya, na tinulungan ko sa kanyang pag-aaral, na sumang-ayon sa planong sirain ang aking buhay? Biglang tumunog ang aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ng aking asawa ang nakasulat sa screen. Sinagot ko ito nang may nanginginig na kamay, pilit na pinatatag ang aking boses upang hindi niya mahalata ang aking pagkasira. Hon, nasaan ka na? Handa na ba ang mga papeles para sa lupa ng papa mo? Kailangan ko na ang pirma mo para sa pautang sa Melbourne. Para sa hinaharap din naman ng pamilya natin ito. Ang masuyong boses ni Renato ay parang laso na dumadaloy sa aking tenga. Bago pa man ako makasagot sa kanyang mapagpanggap na tawag, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang aking biyenan na si Corazon na may nakasimangot na mukha. Dala ang kanyang karaniwang galit. Mia, ano ba ang ginagawa mo rito sa dilim? Ang tamad-tamad mo talaga. Hindi mo man lang ba maihanda ang mga gamit na dadalhin ni Renato sa Australia? At ang hapunan, bakit wala pa? Wala ka nang ambag sa negosyo ng anak ko. Pati simpleng gawaing bahay, hindi mo pa magawa. Ang galit na boses ng matanda ay yumanig sa tahimik na silid. 3 araw na lang bago ang flight ni Renato patungong Melbourne kasama ang kanyang bagong marketing director na si Selena. Ang babaeng buntis ngayon sa kanyang anak. At ako, narito ako sa loob ng aking sariling tahanan. Nakakulong kasama ang mga taong bawat sandali ay nagpaplano kung paano ako wawasakin at ilalabas na walang katinuan sa harap ng batas. Hindi ko sinagot si Mama Corazon. Tumayo ako ng dahan-dahan. Kinuha ang aking USB drive at isinalpak ito sa computer upang mabilis na kopyahin ang lahat ng dokumento sa pananalapi pati na ang nakakakilabot na audio recording na iyon. Pagkatapos, mabilis kong kinuha ang susi ng aking kotse sa mesa. Nilagpasan ko ang aking biyenan na patuloy na sumisigaw sa aking likod tungkol sa aking kawalan ng galang.
Tumakbo ako palabas ng bahay, sumakay sa kotse, at pinaharurot ito sa gitna ng madilim na kalsada ng Cebu, patungo sa opisina ng aking matalik na kaibigan at abogado na si Gabriel Sarmiento. Alam kong ang desisyong ito sa gitna ng gabi ay magpapasiklab ng isang malaking digmaan na hindi ko na maaaring urungan. Malamig ang hangin sa loob ng opisina ni Gabriel, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa loob ng aking dibdib habang nakatitig kami sa screen ng kanyang laptop. Tanging ang mahinang tunog ng aircon ang nagpapasigla sa katahimikan ng silid habang mabilis na binabasa ni Gabriel ang bawat folder na kinopya ko mula sa computer ni Renato. Mia, hindi lang ito simpleng pangangaliwa. Nililimas nila ang pera nyo, seryosong pambungad ni Gabriel habang inaayos ang kanyang salamin. Itinuro niya sa akin ang mga bank statement ng Villarreal Furniture. May mga malalaking transaksyon mula sa bank account na nakalaan sana para sa kolehiyo ni Nina at Paulo. Ang pondong 14 na taon kong pinaghirapang itabi sa pamamagitan ng pagtitipid ay dahan-dahang inilipat sa isang shell company sa Manila na nakapangalan kay Selena Aguirre. Pati ang kinabukasan ng mga anak ko, hindi nila pinatawad, bulong ko. Ang aking boses ay gumaralgal, ngunit pinilit kong huwag lumuha sa harap niya. Noong mga sandaling iyon, naramdaman ko ang unti-unting pagkawala ng aking takot, na pinalitan ng isang malamig at matigas na galit. Tumayo ako at lumapit sa bintana, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod ng Cebu na unti-unting nababasa ng ambon. Tila bumalik ang aking gunita noong mga panahong bago pa lamang ang aming kasal. Naalala ko kung paano ko isinuko ang aking pagsusuri sa accounting board exams para lamang suportahan si Renato. Naalala ko kung paano ko pinagkasya ang maliit naming budget para lamang mairaos ang tuition fee ng kanyang kapatid na si Bianca sa kolehiyo. Ako ang nagpupuyat sa paggawa ng mga proyekto niya habang buntis ako kay Nina. Noong nanganak si Bianca, ako ang nag-alaga sa kanya, nagluto ng mainit na sabaw, at nagpuyat para sa kanyang sanggol. Hinding-hindi ko malilimutan ang gabi kung kailan hinawakan ni Bianca ang kamay ko habang umiiyak at nagsabing, "Ate Mia, ikaw ang pinakamabuting ate sa buong mundo. Hinding-hindi ko makakalimutan ang lahat ng sakripisyo mo para sa akin." Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang mahinang pagtapik ni Gabriel sa aking balikat. Hawak ang isang baso ng mainit na tubig. "Mia, kailangan mong maging matatag. Kung magpapakita ka ng galit o kahinaan ngayon, mas mapapadali ang plano nilang palabasin kang walang katinuan sa korte. Kailangan nating magpanggap na walang alam hanggang sa makuha natin ang lahat ng ebidensya ng kanilang ilegal na paglilipat ng pondo," payo ni Gabriel. Tumango ako. Huminga ako ng malalim, ininom ang tubig, at nagpasya. Hindi ako iiyak sa harap nila, Gabriel. Hinding-hindi. Umuwi ako sa bahay bago sumikat ang araw. Naligo ako, nagsuot ng aking simpleng pambahay na damit, at pumasok sa kusina upang maghanda ng almusal para sa aking mga anak na parang walang nangyari. Pag-alis ni Nina at Paulo patungong paaralan, narinig ko ang pagpasok ng isang sasakyan sa aming garahe. Hindi si Renato ang dumating, kundi si Bianca. Pumasok siya sa kusina na may malawak na ngiti sa kanyang labi, may daladalang maliit na paper bag. "Ate Mia, good morning. May dinala akong almusal para sa'yo at may munting regalo rin ako." Inilabas niya ang isang makulay na silk scarf mula sa bag at maingat na isinampay sa aking balikat. "Binili ko ito para sa'yo. Bagay na bagay sa'yo ang kulay, ate. Para naman maging maganda ka kapag umalis si Kuya patungong Melbourne." Tiningnan ko ang scarf sa aking balikat. Napakamura nito kumpara sa milyon-milyong piso na tinutulungan niyang nakawin ng kanyang kuya mula sa aking mga anak. Ngunit ngumiti ako, isang ngiting pilit kong pinanatili sa aking mukha upang hindi niya makita ang puot sa aking mga mata. "Salamat, Bianca. Napakatamis mo talaga," sabi ko. Pilit na pinatunog na masaya ang aking boses habang inilalagay ang scarf sa upuan. Umupo si Bianca sa tapat ko at uminom ng kape. "Ate, nga pala, naitabi mo na ba ang mga papeles na pinapapirmahan ni Kuya Renato? Alam mo naman si Kuya, medyo stressed ngayon dahil sa expansion sa Australia. Gusto ko lang makatulong na ayusin ang mga gamit niya bago siya umalis para hindi na kayo mag-away." Tinitigan ko si Bianca. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-uusisa, naghihintay ng aking sagot.
Ang taong binihisan ko at pinakain noong walang-wala siya ay narito ngayon sa aking tapat. Aktibong nagtatrabaho upang ilatag ang bitag na wawasak sa akin. Inaayos ko pa, Bianca. May konting detalye lang na kailangang linawin ng surveyor sa lupa ni Papa bago ko mapirmahan. Sagot ko ng may kalmado at natural na tono. Ah, ganun ba? Sabihan mo ako kapag tapos na para matulungan ko kayong mag-asikaso, sabi niya, sabay tayo. Ate, hiram muna ako ng banyo mo Sandali lang. Habang naglalakad siya patungo sa banyo, naiwan ang kanyang cellphone sa ibabaw ng makinis na mesang mahogany ng aming dining room. Nayanig ng bahagya ang telepono sa ibabaw ng mesa habang umiilaw ang screen nito. Lumapit ako ng dahan-dahan. Isang bagong mensahe ang lumitaw sa lock screen mula sa pangalan ni Renato. Naisumite na ba niya ang pirma? Bantayan mo si Mia, huwag mong hahayaang makipagkita kay Gabriel o kahit kanino. Mabilis kong iniwas ang aking paningin sa cellphone nang marinig ko ang papalapit na mga yapak ni Bianca mula sa pasilyo. Kinuha ko ang aking tasa ng kape at humigop ng dahan-dahan, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng aking puso. Ate Mia, una na ako May dadaanan pa pala akong kliyente, nakangiting pamamaalam ni Bianca, habang mabilis na binubulsa ang kanyang telepono. Hindi niya napansin ang bahagyang panginginig ng aking mga kamay. Sige Bianca, mag-iingat ka, sagot ko ng may banayad na tinig. Nang tuluyan nang umalis ang aking hipag, hindi ko na inaksaya ang oras. Kinuha ko ang aking bag at susi ng kotse. Kailangan kong lumabas ng lungsod ng Cebu. Kailangan kong pumunta sa Karkar, sa lumang bahay ng aking mga magulang. May mga sagot akong kailangang mahanap, mga sagot na tanging ang nakaraan lamang ang makakapagbigay. Pagkarating ko sa Karkar pagkalipas ng 2 oras, sinalubong ako ng pamilyar na amoy ng tuyong dahon ng mangga at ng lumang kahoy ng aming ancestral house. Pumasok ako sa loob kung saan tahimik na nakaupo ang aking ina, si Mama Lourdes, habang nag-aayos ng mga tuyong bulaklak sa sala. Mia? Anak, bakit napabisita ka ng walang pasabi? May problema ba kayo ni Renato? Tanong ni Mama habang dahan-dahang tumatayo. Bakas ang pag-aalala sa kanyang kulubot na mukha. Wala po, Mama. May hinahanap lang akong mga lumang dokumento ni Papa para sa buwis ng lupa, pagsisinungaling ko. Umakyat ako sa ikalawang palapag, sa silid aklata ng aking pumanaw na ama. Doon, sa ilalim ng lumang lamesang gawa sa tugas, ay nakalagay ang isang malaking baul na gawa sa nara. Binuksan ko ito ng dahan-dahan. Ang bawat lumang notebook at resibo ng aking ama ay maayos na nakasalansan. Si Papa ay isang masipag na magsasaka ng mangga na naniwala sa mga mabulaklak na salita ng aking asawa. Habang naghahanap ako, narinig ko ang mga yapak ni Mama sa aking likuran. Nakatayo siya sa may pinto, nakatingin sa akin ng may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Mia, anak, huwag mo nang uratin ang mga lumang papel na iyan. Tapos na ang panahon ng Papa mo, mahinang sabi niya. Humarap ako sa kanya, hawak ang isa sa mga journal ni Papa. Mama, may itatanong ako sa inyo, at pakiusap, maging tapat kayo sa akin. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ng emosyong nagbabadyang sumabog. May alam ba kayo sa mga ginagawa ni Renato sa labas ng aming pagsasama? Biglang umiwas ng tingin si Mama. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang duster. Ang kanyang pananahimik ay sapat na upang ibigay sa akin ang pinakamasakit na sagot. Matagal mo na pong alam, hindi ba? Bulong ko, ramdam ang malamig na pawis sa aking likod. Mia, pakinggan mo ako, lumapit si Mama at hinawakan ang aking malamig na mga kamay. Noong mga nakaraang taon, nakita ko si Renato na may kasamang ibang babae sa lungsod. Kinonfront ako siya. Lumuhod siya sa harap ko, umiyak, at nangakong hindi na mauulit. Sabi niya, nagkamali lang siya dahil sa stress sa trabaho. At naniwala kayo? Bakit hindi niyo sinabi sa akin, Mama? Ako ang asawa. Hindi ko na napigilan ang pagtaas ng aking boses, bagamat nananatili ang aking mga luha sa loob ng aking mga mata. Dahil ayokong masira ang pamilya mo, umiyak na rin si Mama. Ano ang gusto mong mangyari? Mag-divorce kayo? Mag-isa mong palakihin sina Nina at Paulo? Ano ang sasabihin ng mga kapitbahay at ng mga kamag-anak natin? Ang isang mabuting asawa ay dapat matutong magtiis para sa mga anak. Ang lalaki ay sadyang nagkakamali, ngunit bumabalik din sila sa pamilya.
Nabitawan ko ang hawak kong journal. Ang aking sariling ina, ang taong inaasahan kong magtatanggol sa akin, ay pinili ang mukha at opinyon ng ibang tao kaysa sa aking kaligtasan at dignidad. Ang pananahimik mo, Mama, ay hindi nagligtas sa aking pamilya, pabulong kong sabi. Ngunit bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Binigyan mo lang si Renato ng lisensya na saktan ako ng paulit-ulit dahil alam niyang walang magtatanggol sa akin, kahit ang sarili kong ina. Humarap ako muli sa baul upang kunin ang aking bag at umalis. Ngunit habang inaangat ko ang aking mga gamit, may isang maliit na piraso ng papel na nakatupi ang nalaglag mula sa pagitan ng mga pahina ng lumang talaarawan ng aking ama. Pinulot ko ito at binuksan. Ito ay isang kasunduan na isinulat sa kamay at may lagda ni Renato Villarreal. 12 taon na ang nakalilipas. Malinaw na nakasulat doon, ang halagang 1.5 milyong piso na ibinigay ng aking ama ay hindi isang simpleng utang na madaling bayaran, kundi isang pamumuhunan na katumbas ng 46% ng kabuuang equity ng Villarreal Furniture. At nangako si Renato na opisyal na irehistro ang aking pangalan bilang co-owner ng mga bahaging ito kapag lumaki na ang kumpanya. Ito ang direktang ebidensya na magpapabulaan sa kanyang legal na pahayag sa mga dokumento ng pautang na ang perang iyon ay isang personal na utang lamang na matagal na niyang nabayaran ng buo. Nakatitig ako sa lumang papel na hawak ko, habang ang aking mga kamay ay dahan-dahang humigpit sa pagkakahawak dito. Ang papel na ito ang magiging mitsa ng kanyang pagbagsak. Itinago ko ang lumang papel ng kasunduan sa pinakailalim ng aking bag habang nagmamaneho ako pabalik sa Cebu City mula sa Karkar. Ang bawat salita ng aking ina at ang bawat plano ng aking asawa ay nagpaulit-ulit sa aking isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang mahina at umiiyak na Mia. Ang bawat luha ko ay napalitan na ng matigas na determinasyon. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng mabigat na katahimikan sa hapagkainan. Nandoon na si Renato, kagagaling lang sa kanyang sinasabing business trip sa Manila. Kasama niya si Mama Corazon na nakaupo sa kabisera ng lamesa. Hon, nandoon ka na pala, saan ka galing? Masiglang tanong ni Renato habang tumatayo upang halikan ako sa pisngi. Iniwas ko ng bahagya ang aking mukha na nagmukhang aksidente lamang habang inilalagay ko ang aking bag sa upuan. Galing ako kay Mama sa Karkar, medyo masama raw ang pakiramdam niya, malamig kong sagot. Ah, ganun ba? Sana sinabi mo para nasamahan kita, sabi niya bago kumuha ng isang maliit na pulang kahon mula sa kanyang bulsa at iniabot sa akin. Naisip kita habang nasa Manila ako. Isang maliit na gintong pendant. Bagay sa iyo, Hon. Tiningnan ko ang pendant sa loob ng kahon. Isang mumurhing piraso ng alahas na nagkakahalaga marahil ng 5,000 piso. Ito ang pain na ibinibigay niya sa akin habang pinaplano niyang nanakawan ako ng milyon-milyong piso at agawan ng anak. Salamat Renato, sabi ko, habang isinasara ang kahon ng walang labis na emosyon. Hindi pa man ako nakakaupo ng maayos. Inilabas na ni Renato ang isang makapal na folder mula sa kanyang briefcase at inilatag ito sa aking tapat. Sa tabi mismo ng aking plato. Hon, tungkol pala sa lupa sa Karkar. Kailangan na talaga nating matapos ito ngayong gabi. Mag-e-expire na ang pre-approval ng bangko sa Melbourne para sa pautang natin sa bagong branch. Konting pirma mo na lang dito sa land transfer at plansado na ang lahat, malambing niyang patuloy. Ngunit bakas ang pagmamadali sa kanyang mga mata. Bago pa ako makasagot, sumabat na si Mama Corazon na may matatalas na tingin. Mia, pirmahan mo na iyan. Huwag ka nang maging pabigat sa anak ko. Si Renato ay halos walang tulog sa pagtatrabaho para sa kinabukasan ni Nina at Paulo. Tapos ikaw na nakaupo lang dito sa bahay at walang ginagawa. Napakarami pang arte at pagpapatumpik-tumpik. Ang boses ng aking biyenan ay puno ng panghahamak. Kung hindi dahil sa pagsisikap ng anak ko, wala ka sa magandang bahay na ito, matuto kang magpasalamat sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya. Huminga ako ng malalim. Kung ito ang dating Mia, tiyak na maiiyak ako sa sakit at pipirmahan ko ang papel upang matigil lamang ang kanilang pang-aabuso. Ngunit ngayon, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Tiningnan ko sila ng diretso sa mata, walang takot,
walang pagmamakaawa. Sumandok ako ng ulam at inilagay ito sa plato ni Renato bago sumagot ng may banayad at kalmadong ngiti. Renato, gusto ko namang makatulong sa negosyo mo. Kaya nga dinala ko ang mga dokumento ng titulo sa Registrar of Deeds kanina para i-verify ang mga boundaries ng lupa ni Papa. Ngunit may nakita silang kaunting discrepancy sa pangalan ni Papa sa orihinal na dokumento. Sabi ng clerk, kailangan ko lang pumunta roon bukas upang maayos ito para hindi ma-reject ng bangko sa Melbourne ang application mo. Paliwanag ko nang may buong katapatan sa aking boses. Ito ay isang kalkuladong kasinungalingan upang bigyan ako ng oras at upang isipin nila na handa na akong pumirma. Ngunit dahil sa labis na pressure mula kay Selena at sa papalapit na flight nila sa loob ng 3 araw, nawala ng pasensya si Renato. Malakas niyang idinapo ang kanyang palad sa ibabaw ng lamesa. Nayanig ang mga plato at baso sa ibabaw ng hapagkainan. Lumikha ng isang matalim na ingay na bumasag sa katahimikan ng gabi. Tumayo si Renato, galit na galit, at itinuro ang kanyang daliri sa aking mukha. Wala akong pakialam sa discrepancy na yan, Mia. Pirmahan mo ang papel na ito ngayon din. Huwag mo akong pinapaikot sa mga dahilan mo. Sigaw niya, habang ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Kung hindi mo ito pipirmahan ngayong gabi, aalis ako patungong Melbourne ng mag-isa at huwag kang aasa na magpapadala ako kahit isang kusing sa bahay na ito para sa inyo. Napatitig ako sa kanyang daliri na nakaturo sa aking mukha, habang ang tunog ng nanginginig na mga baso ay dahan-dahang nawawala sa aking pandinig. Hinayaan kong maniwala si Renato na nagtagumpay siya sa kanyang pananakot. Upang hindi niya mahalata ang aking mga plano, sinabi ko sa kanya na ipadadala ko na lamang sa pamamagitan ng courier ang pirmadong dokumento sa Melbourne kapag naayos na ng Registrar of Deeds ang sinasabi kong discrepancy. Dahil gipit na sa oras at kailangan ng umalis para sa kanyang flight, napilitang sumang-ayon si Renato. Dumating ang araw ng kanilang pag-alis. Isang maliit na despedida party ang inihanda sa aming bahay para sa kanila. Naroon ang aming mga kamag-anak at ilang malalapit na kaibigan. Dumating din si Selena Aguirre. Nakasuot siya ng isang maluwag na kulay asul na bestido upang itago ang kanyang lumalaking tiyan na bunga ng kanilang pagtataksil. Lumapit siya sa akin nang may mapagpanggap na paggalang, may hawak na baso ng juice. Ate Mia, napakaswerte po talaga ni Sir Renato sa inyo. Napakabait niyo pong asawa at ina, bulong ni Selena habang nakangiti. Tila ba nangaasar sa harap ko. Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Salamat, Selena. Sana ay maging matagumpay ang pamamahala mo sa kumpanya namin sa Melbourne. Bantayan mo sanang mabuti ang asawa ko. Bago pa man makasagot si Selena, narinig ko ang malakas na boses ng aking biyanan na si Mama Corazon mula sa gitna ng sala, kausap ang aking mga tiyahin. Dapat lang naman na malaman ni Mia kung paano tumanaw ng utang na loob. Isipin nyo, nakatira siya sa malaking bahay na ito, habang ang aking anak na si Renato ang nagpapakamatay sa trabaho sa Australia kasama si Selena na napakahusay na manager. Kung hindi dahil sa kanila, baka naghihirap na si Mia. Pagmamayabang ng matanda sa harap ng lahat. Ngumiti lang ako ng bahagya. Hinayaan ko silang magdiwang sa kanilang akalang tagumpay. Hinayaan ko silang isipin na ako ay natalo at walang laban. Dahil alam kong ang bawat salita ng pangahamak na binibitawan nila ngayon ay magiging mitsa ng kanilang sariling kahihiyan mamaya. Nang maihatid na ang mga bagahe sa kotse, tumayo si Renato sa tabi ng pinto ng sasakyan. Humarap siya sa akin habang nakatingin ang aming pamilya. Mag-iingat kayo rito ni Paolo at Nina. Hon, tatawag ako kapag nakalapag na kami sa Melbourne. Masuyong sabi ni Renato, pilit pa ring pinapanatili ang kanyang papel bilang mabuting ama at asawa sa harap ng maraming tao. Tiningnan ko siya ng malalim. Mayroon ka bang gustong sabihin sa akin bago ka tuluyang umalis, Renato? Tanong ko, binibigyan siya ng huling pagkakataon na maging tapat. Iniwas niya ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang mamahaling relo. Lahat ng ginagawa ko, Mia, ay para sa hinaharap ng pamilya natin. Iyan lang ang kailangan mong tandaan. Sige, mag-iingat kayo, sagot ko, habang dahan-dahang sumasara ang pinto ng kotse. Nang tuluyan ng makalayo ang sasakyan patungong airport, unting nawala ang ngiti sa aking mukha.
Mabilis akong pumasok sa loob ng bahay, kinuha ang aking bag, at sumakay sa sarili kong kotse. Hindi ako pumunta sa airport. Dumiretso ako sa commercial court ng Cebu kung saan naghihintay sa akin si Gabriel. Dahil sa hawak kong special power of attorney na nilagdaan ni Renato taon na, ang nakalilipas noong siya ay nasa ospital, isang dokumentong hindi niya kailanman ipinasawalang bisa. May legal akong karapatan na kumilos sa ngalan ng kumpanya upang protektahan ang aming mga asset mula sa banta ng ilegal na paglilipat ng pondo. Kasama ang mga nakalap naming ebidensya ng paglilipat ng pera mula sa scholarship fund ng aming mga anak patungo sa shell company ni Selena. Mabilis kaming naghain ng emergency petition para sa isang temporary restraining order upang i-freeze ang lahat ng bank accounts ng Villarreal Furniture at suspindihin ang kapangyarihan ni Renato sa pamamahala ng mga ari-arian sa Pilipinas habang nasa ilalim ng investigasyon ang kaso. Naupo ako sa tabi ni Gabriel sa loob ng tahimik na hallway ng korte habang lumilipas ang mga oras ng matinding kaba. Maya-maya, lumabas si Gabriel mula sa silid ng hukom na may dalang mga papel, may banayad ng ngiti sa kanyang mukha. Mia, inaprubahan ng korte ang temporary restraining order. Lock na ang lahat ng corporate accounts ng Villarreal Furniture, maging ang mga personal accounts ni Renato rito sa bansa. Hindi na rin nila maaaring galawin ang bahay at ang lupa ng papa mo, bulong niya sa akin nang may tagumpay sa kanyang boses. Kasabay ng kanyang mga salita, narinig ko ang mahinang tunog ng notification mula sa aking telepono na nakalagay sa aking kandungan. Umilaw ang screen ng aking lock screen. Nagpapakita ng isang mensahe mula sa aming partner bank sa Cebu. Kinukumpirma na ang aking kahilingan bilang co-owner na i-freeze ang mga transaksyon ay matagumpay nang naipatupad. Makalipas ang halos 10 oras, habang dahan-dahan kong inaayos ang aking mga personal na gamit sa sala, biglang yumanig ang aking telepono sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Renato ay muling sumulpot sa screen. Huminga ako ng malalim, inabot ang telepono at sinagot ito. Hindi pa man naitatapat ang speaker sa aking tenga. Narinig ko na ang galit at hysterical na boses ng aking asawa mula sa kabilang linya. Mia, ano ang ginawa mo sa mga accounts ko? Bakit hindi gumagana ang aking mga credit card dito sa Melbourne? Pasigaw niyang tanong. Bakas ang matinding panik sa kanyang boses. Sa background ng kanyang tawag, naririnig ko rin ang matinis at nagrereklamong boses ni Selena habang nakikipagtalo sa isang hotel receptionist sa wikang Ingles. Nasa reception desk kami ngayon ng isang 5-star hotel. Mia, ayaw kaming papasukin dahil lahat ng card ko ay declined. Sabi ng bangko sa Pilipinas, may court order daw na nag-freeze ng lahat ng accounts ng Villarreal Furniture. Ano ba ang kalokohang ito? Patuloy na sigaw ni Renato, na halatang hiyang-hiya sa harap ng mga dayuhan sa lobby. Naupo ako sa aking sofa, kumuha ng isang mainit na tasa ng tsaa, at sumagot ng napakahinahon. Walang kalokohan doon, Renato. Ginawa ko lang ang nararapat upang protektahan ang pinto ng aming kinabukasan, seryoso kong sagot. Anong protektahan? Baliw ka ba? Negosyo ito. Kailangan ng pondo para sa expansion dito sa Melbourne. Bakit mo idinamay ang mga accounts ng kumpanya? Dahil ang kumpanyang iyan ay hindi lamang sayo, Renato. 46% niyan ay pagmamay-ari ko mula sa kapital ng aking ama. At ang perang ginagamit mo ngayon para sa luho nyo ng babae mo ay galing sa scholarship fund ni Nina at Paulo na ilegal mong inilipat sa shell company ni Selena. Malamig kong inisa-isa ang kanyang mga kasalanan. Huwag mo akong ituring na mangmang dahil ako ang humahawak ng libro ng pananalapi bago mo pa man nalaman kung paano magbenta ng isang pirasong muebles. Natahimik ng ilang segundo si Renato sa kabilang linya. Nararamdaman ko ang kanyang takot na unti-unting lumalaki sa kabila ng kanyang galit. Mia, mag-usap tayo ng maayos. Pag-usapan natin ito pagbalik ko. Pakiusap, bawiin mo muna ang utos sa korte. Hiyang-hiya na kami rito, wala kaming pambayad kahit sa simpleng taxi. Pagmamakaawa niya na hinaluan pa rin ng pagpilit. Wala na tayong dapat pag-usapan, Renato. Ang bawat kasinungalingan mo ay may katapat na bayad. At ngayon, nagsisimula pa lang ang paniningil ng batas sa'yo. Siraulo ka talaga, Mia. Gusto mo ba kaming mamatay dito sa gutom
Gusto mo ba kaming mawasak? Ang kanyang huling sigaw ay puno ng desperation bago siya tuluyang mawala ng kontrol sa kanyang sarili. Hindi ko kayo winasak, Renato. Winasak mo ang sarili mo noong sumakay ka sa eroplanong iyon, kasama ang babaeng iyan, banayad kong sagot. Mabilis kong pinindot ang pulang buton sa screen ng aking telepono upang tapusin ang tawag. Ang mahabang huni ng naputol na linya ay dahan-dahang sumakop sa katahimikan ng aming sala, na nag-iwan ng isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal ko nang hindi nararamdaman sa loob ng bahay na ito. 2 araw matapos ang magulong tawag na yon mula sa Melbourne, nakatanggap ako ng isang mensahe mula kay Bianca. Paulit-ulit siyang nagpapadala ng mga text, nagmamakaawang makipagkita sa akin sa isang tahimik na kapihan sa Banilad. Nalaman na niya mula sa kanyang kuya na naka-freeze ang lahat ng ari-arian ng kumpanya, at nalaman din niya mula sa isang kaibigan sa bangko na inihahanda na ni Gabriel ang mga dokumento upang isama siya sa ihahawang demanda para sa corporate fraud at falsification of documents. Nang dumating ako sa kapihan, nakita ko si Bianca na nakaupo sa pinakadulong sulok ng silid. Hawak niya ang isang baso ng tubig habang pabalik-balik ang kanyang tingin sa pinto. Napakaputla niya, malayo sa masigla at mapagpanggap na Bianca na nagbigay sa akin ng silk scarf noong nakaraang araw. Nang maupo ako sa kanyang tapat, mabilis niyang hinawakan ang aking mga kamay habang nagsisimulang pumatak ang kanyang mga luha. Ate Mia, pakiusap, patawarin mo ako. Wala akong kasalanan dito, pinilit lang ako ni Kuya Renato, sabi niya. Para naman daw sa pampagamot ni Mama at sa kinabukasan ng pamilya natin ang lahat ng ito. Narinig ko ang kanyang mahinang paghikbi habang pilit na pinupunasan ang kanyang basang mukha. Inalis ko ang aking mga kamay mula sa kanyang pagkakahawak at sumandig sa upuan. Tiningnan ko siya nang walang kahit anong emosyon sa aking mukha. Bianca, hindi ka na bata para utuin ng kuya mo. May sarili kang isip, may sarili kang desisyon. At pinili mong makipagsabuatan sa kanya upang ilabas akong baliw sa korte para lamang maagaw niyo ang mga anak ko at ang lupa ng papa ko. Malamig kong sabi habang humihigop ng aking malamig na kape. Ate, natatakot ako. Ayokong makulong. May anak din ako, ate. Pakiusap, wag mo akong isama sa demanda, pagmamakaawa niya. Halos lumuhod na siya sa ilalim ng lamesa. Upang patunayan na nagsisisi ako, may ibibigay ako sa iyo. May mga bagay akong nalaman tungkol kay Selena na hindi alam ni Kuya. Mabilis niyang binuksan ang kanyang bag at inilabas ang isang makapal na brown envelope. Inilatag niya ito sa aking tapat. Iyan ang mga screenshot ng chat logs ni Selena at ang mga dokumento ng isang kumpanya sa Manila. Nadiskubre ko ito noong minsan kong hiniram ang tablet ni Selena sa opisina bago sila umalis. Ate, hindi tapat si Selena kay Kuya. Ginagamit lang niya ang pera ng Villarreal Furniture upang punduhan ang isang dummy company na nakapangalan sa isang lalaking nagngangalang Marco Aguirre. Mabilis na paliwanag ni Bianca. Umaasang sapat na ang impormasyong ito upang mailigtas ang kanyang sarili. Binuksan ko ang envelope at tiningnan ang mga nakalimbag na papel. Malinaw sa mga pag-uusap na plano talaga ni Selena na iwanan si Renato sa Melbourne kapag matagumpay nang nailipat ang lahat ng pera ng aming kumpanya sa account ng dummy company na iyon. Tinawagan ko si Gabriel upang pumunta sa aming kinalalagyan. Pagkarating niya, inilatag ko ang mga papel sa kanyang harap, habang nakatitig kami kay Bianca na nanginginig sa takot. Kung gusto mong hindi kita isama sa mga sasampalin ko ng demanda, Bianca, kailangan mong pirmahan ang affidavit na ito sa harap ni Gabriel. Isusulat mo rito ang lahat ng partisipasyon mo sa plano ni Renato kasama ang pagtatangka niyang palsipikahin ng aking pirma, utos ko sa kanya. Walang pag-aalinlangang kinuha ni Bianca ang panulat at nilagdaan ng dokumento. Pagkatapos niyang pirmahan, kinuha ni Gabriel ang mga papel ng dummy company ni Marco Aguirre at sinimulang suriin ang mga ito sa kanyang tablet gamit ang kanyang database. Pagkalipas ng ilang minuto ng pagsusuri, biglang natigilan si Gabriel. Tumingin siya sa akin na may halo ng gulat at hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Mia, tingnan mo ang lalaking ito. Si Marco Aguirre, sabi ni Gabriel habang ipinapakita ang isang file sa akin. Hindi pinsan ni Selena si Marco tulad ng sinabi niya kay Renato noong mga pagpupulong nila sa opisina. Si Marco Aguirre ay ang dating kasintahan at kasalukuyang totoong karelasyon ni Selena sa Manila.
Mabilis na inilabas ni Gabriel ang isa pang dokumento mula sa kanyang file at inilapag ito sa ibabaw ng lamesa sa harap ko. Tinitigan ko ang litrato ni na Selena at Marco na magkayakap sa beach ng Palawan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Inilapag ko ito sa ibabaw ng lamesa habang si Bianca ay patuloy na umiiyak sa aming tapat, nanginginig sa takot na baka makulong. Salamat sa impormasyon, Bianca. Ngunit hindi nito mabubura ang katotohanang sumang-ayon ka sa plano ng kuya mo na sirain ako, sabi ko, habang kinukuha ang aking bag. Gabriel, ikaw na ang bahalang mag-ayos ng kanyang affidavit. Gusto ko na ang lahat ng ito ay plansado bago magsimula ang kaso sa korte. Umalis ako sa kapihan na may magaan na pakiramdam. Alam kong hindi ko na kailangang dumanak ang aking sariling dugo upang pabagsakin sina Renato at Selena. Sila na mismo ang gumagawa ng sarili nilang bitag at napakabilis ng takbo ng karma upang hulihin sila. Kinabukasan ng gabi, habang tinutulungan ko si Nina sa kanyang mga takdang aralin sa sala, muling yumanig ang aking telepono. Sa pagkakataong ito, hindi galit na sigaw ang narinig ko nang sagutin ko ang tawag. Isang basag na boses at mabibigat na paghikbi ang pumuno sa kabilang linya. Mia, tulungan mo ako, pakiusap. Mia, nagkamali ako. Patawarin mo ako, nagmakaawa ako sa iyo, humihikbing panimula ni Renato. Ang kanyang tinig ay tila ba nagmumula sa isang taong nawala ng tirahan at katinuan. Narinig ko ang mahinang tunog ng mga sasakyan sa background. Tila ba tumatawag siya mula sa isang pampublikong telepono sa tabi ng kalsada sa ilalim ng malamig na gabi ng Melbourne. Anong nangyari, Renato? Tanong ko. Walang kahit anong bakas ng awa sa aking boses. Si Selena, niloko niya ako, Mia. Pumunta ako sa kondo na binili ko sana para sa aming dalawa, gamit ang pera mula sa scholarship fund ng mga bata. Ngunit pagdating ko ron, sinalubong ako ng isang lalaki. Si Marco Aguirre. Sabi ni Selena na nakapangalan daw kay Marco ang kondo at ang dummy company kung saan ko inilipat ang pondo ng Villarreal Furniture bago mo i-freeze ang ating mga local accounts. Umiiyak na isinalaysay ni Renato ang kanyang kamangmangan. At ano ang ginawa mo? Tanong ko habang nakatitig sa aking mga kuko. Kinonfronta ko sila, Mia, ngunit pinagtawanan lang ako ni Selena. Sabi niya, dahil naka-freeze na ang lahat ng accounts ko sa Pilipinas at wala na akong silbi o pera rito sa Australia, hindi na niya ako kailangan. Pinalayas nila ako sa sarili kong kondo. At ang mas masakit, habang natutulog ako sa isang murang motel kagabi, tinangay ni Selena ang natitira kong pera sa aking bag. Iniwan niya akong walang-wala, Mia. Nakinig ako sa kanyang iyak. Walang kahit isang luha na pumatak mula sa aking mga mata. Ang sakit na ibinigay niya sa akin sa loob ng 14 na taon ay parang isang pader na humarang sa anumang emosyon na maaari kong maramdaman para sa kanya. Renato, naalala mo ba ang sinabi mo sa akin sa hapagkainan bago ka umalis? Sinabi mo na kung hindi ko pipirmahan ang papeles, aalis ka at hindi mo kami bibigyan kahit isang kusing ng mga bata. Paalala ko sa kanya ng may malamig na tinig. Ngayon, nararanasan mo ang eksaktong buhay na binalak mong ibigay sa akin. Masakit ba na iwanan ka sa gitna ng daan nang walang-wala ng taong pinagkatiwalaan mo? Mia, parang awa mo na, asawa mo pa rin ako, may pinagsamahan tayo. Magpadala ka kahit kaunting pera para mabili ko ang aking tiket pabalik ng Pilipinas. Ayokong matulog sa kalsada, Mia. Pakiusap, pagmamakaawa niya, halos mawalan na siya ng boses sa pag-iyak. Noong pinili mong ipagpalit ang 14 na taon nating pagsasama para sa isang huwad na pangarap kasama ang babaeng iyan, tinapos mo na rin ang karapatan mong humingi ng tulong sa akin, Renato. Harapin mo ang bagyong ikaw mismo ang gumawa, malamig kong sagot, bago ko inilayo ang telepono sa aking tenga. Matapos kong harangan ang numero ni Renato, alam kong hindi pa tuluyang natatapos ang laban. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng Villarreal Furniture at ang pag-freeze ng aming mga ari-arian ay mabilis na kumalat sa aming pamilya sa Cebu. At ang unang tinamaan ng matinding hampas ng katotohanan ay ang aking biyenan. Inatake sa puso si Mama Corazon nang malaman niya na wala ng pera ang kanyang paboritong anak at dinala siya sa isang pribadong ospital sa lungsod. Pagdating ko sa ospital, nakita ko ang ilang mga kamag-anak ni Renato na nagbubulong-bulungan sa labas ng kwarto. Nang makita nila ako,
Mabilis silang lumapit na may mapanghusgang mga mukha. Mia, paano mo nagawang i-freeze ang accounts ng asawa mo? Tingnan mo ang nangyari kay Tita Corazon, nag-atake tuloy sa puso dahil sa stress. Dapat mong bawiin ang demanda, Mia. Ang pamilya ay dapat nagtutulungan, hindi nagdedemandahan, sabi ng isang tiyahin ni Renato. Pilit akong pinaparatangan ng kasalanan. Tiningnan ko sila ng diretso at mahinahon. Kung nag-atake po si Mama sa puso, iyan ay dahil sa mga maling desisyon ng kanyang anak, hindi dahil sa akin na nagtatanggol lamang ng aking karapatan. At huwag niyo akong diktahan kung ano ang dapat kong gawin, sagot ko na nagpatahimik sa kanila. Pumasok ako sa loob ng kwarto ng ospital. Doon, nakahiga si Mama Corazon na may nakakabit na oxygen mask, mukhang mahina at matanda na. Nang makita niya ako, pilit niyang tinanggal ang mask at tiningnan ako nang may galit pa rin sa kanyang mga mata. Mia, napakasama mong babae. Sinira mo ang karera ng anak ko. Wala kang utang na loob sa pamilya namin. Mahina, ngunit may pait niyang bulong. Hindi ako lumapit upang hawakan ang kanyang kamay o humingi ng paumanhin tulad ng dati. Sa halip, nanatili ako sa dulo ng kanyang kama. Mama, nagbayad na ako sa billing office para sa isang professional private nurse na mag-aalaga sa inyo sa loob ng 1 linggo. Iyan ang huling obligasyon ko bilang manugang ninyo. Ngunit huwag niyo nang asahan na babalik ako sa bahay ninyo upang maging katulong at tagapagsilbi habang patuloy niyo akong iniinsulto, malamig kong pahayag. Eksaktong pagkatapos kong magsalita, bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Hawak ang isang folder ng mga dokumento na kapapasa lang sa amin ng Registrar of Deeds ng Cebu. Magandang hapon po, Tita Corazon. May kailangan po kayong malaman tungkol sa mabait ninyong anak bago ninyo tuluyang sisihin si Mia. Seryosong sabi ni Gabriel habang inilalapag ang mga dokumento sa ibabaw ng lamisita sa tabi ng kama ng matanda. Inabot ni Gabriel ang isang notarized deed of conditional sale. Bago umalis si Renato patungong Melbourne kasama si Selena, pinirmahan na niya ang kasunduan upang ibenta ang mismong bahay na tinitirhan ninyo ngayon sa isang Chinese-Filipino buyer sa halagang 8 milyong piso. Kinuha na nga niya ang paunang bayad na 1.5 milyong piso upang ipangtustos sa kanyang pagtakas, kasama ang kanyang bagong babae. Napatitig si Mama Corazon sa dokumento. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang nakasulat na pangalan ni Renato at ang kanyang lagda sa ilalim ng kontrata ng bilihan. Kung hindi ko na-freeze ang mga ari-arian sa tulong ng korte, palalayasin si Mama Corazon ng bagong may-ari ng bahay sa susunod na buwan nang walang kamalay-malay. Nanigas ang buong katawan ng aking biyenan. Ang anak na kanyang ipinagmamalaki, ang lalaking sinuportahan niya habang inaapi ako, ay handa pala siyang iwang walang tirahan sa kalsada ng Cebu para lamang sa isang mas batang babae. Tumingin si Mama Corazon sa akin. Ang lahat ng kanyang kayabangan at puot ay biglang naglaho na palitan ng isang matinding takot at pagsisisi. Mabilis niyang hinawakan ang aking pulso nang may nanginginig na mga daliri, habang ang kanyang boses ay tuluyan ng gumaralgal sa pag-iyak. Mia, ibebenta niya pala ang bahay ko? Iiwan niya pala akong walang matuluyan. Mia, nagkamali ako sa'yo, patawarin mo ako. Patawarin mo ang matandang ito, Mia? Pagmamakaawa niya, habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding emosyon. Dumating ang araw ng formal na pagdinig sa Commercial Court ng Cebu. Nakatayo ako sa labas ng courtroom habang inaayos ni Gabriel ang kanyang mga papeles. Sa kabilang dulo ng hallway, nakita ko si Renato. Malayong-malayo na ang kanyang hitsura mula sa dating maayos at mayabang na negosyante. Pumayat siya, hango ang mga mata, at halatang malaki ang ibinagsak ng kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng lahat, pilit pa rin siyang naglalakad nang may kaunting kayabangan kasama ang kanyang abogado. Pumasok kami sa loob ng silid hukuman. Nang magsimula ang pagdinig, tumayo ang abogado ni Renato at sinimulang ipinta ako bilang isang walang alam na may bahay. Your Honor, ang aking kliyente na si Mr. Renato Villarreal ang nag-iisang utak at pundasyon ng Villarreal Furniture. Ang kabilang panig, si Mrs. Maya Salvador, ay isang simpleng housewife na walang alam sa totoong pagpapatakbo ng negosyo. Ginamit lamang niya ang isang lumang power of attorney upang idulot ang matinding pagkalugi sa kumpanya dahil sa kanyang personal na selos
sa buhay may asawa, pahayag ng abogado ni Renato. Tumayo rin si Renato upang magsalita sa harap ng hukom. Your Honor, hindi man lang kailanman nagtrabaho si Mia sa aming opisina. Lahat ng tagumpay ng kumpanya ay galing sa aking dugo at pawis. Tumingin ako sa kanila nang may malamig at kalmadong mukha. Hindi ako nagpakita ng kahit anong pagkagalit. Hinalikan ko ang aking mga daliri at tahimik na naghintay sa hudyat ni Gabriel. Tumayo si Gabriel nang may buong kumpiyansa. Your Honor, gusto naming tawagin ang aming unang saksi, si Miss Pilar Santos, ang internal accountant ng Villarreal Furniture. Nagulat si Renato nang umakyat sa witness stand si Pilar, ang batang accountant na dati niyang inutusan. Dala ni Pilar ang mga opisyal na accounting ledgers at internal emails ng kumpanya. Sa ilalim ng panunumpa, malinaw niyang isinalaysay ang katotohanan. Your Honor, hindi po totoo na walang alam si Mrs. Mia. Sa katunayan, 2 beses po akong inutusan ni Mr. Renato noong nakaraang taon na alisin ang pangalan ni Mrs. Mia sa mga founding records at baguhin ang kanyang orihinal na puhunan bilang simpleng family expenses. Ngunit sa katunayan, ang bawat pangunahing kontrata ng kumpanya para sa export sa Australia ay dumaan at inayos ni Mrs. Mia. Siya rin ang nagwasto ng ating mga financial audit upang mailigtas ang kumpanya sa pagkalugi noong mga nakaraang taon. Matapang na pahayag ni Pilar. Habang namumutla si Renato, tumayo muli si Gabriel at iniharap ang pinal na saksi na magtatapos sa kasinungalingan ng aking asawa. Your Honor, gusto rin naming iharap si Mr. Esteban Roses, ang may-ari ng Roses Imports sa Melbourne, Australia. Lalong nagulat ang buong silid hukuman nang pumasok si Mr. Esteban Roses, ang mismong dayuhang investor na ipinagmamalaki ni Renato. Lumipad siya mula Australia upang personal na magtestigo. Umakyat si Mr. Esteban sa witness stand at tumingin kay Renato bago humarap sa hukom. Your Honor, pumayag ang aking kumpanya na makipagtulungan sa Villarreal Furniture, hindi dahil kay Mr. Renato, kundi dahil sa napakahusay na sustainable design at financial feasibility plan na isinulat ni Mrs. Mia Salvador. Noong una, sinabi sa akin ni Renato na si Mia ay isang external consultant lamang. Ngunit nang malaman ko ang katotohanan na siya ang totoong utak sa likod ng operasyon, napagtanto ko kung sino ang totoong kapareha sa negosyo. Kung mananatili si Mr. Renato sa kumpanya, ipapawalang bisa ko ang lahat ng aming kontrata sa Australia. Malinaw at mariing pahayag ni Mr. Esteban. Napasandal si Renato sa kanyang upuan, tuluyang nawalan ng lakas, habang ang kanyang abogado ay hindi na makapagsalita. Matapos suriin ng hukom ang mga ebidensya ng ilegal na paglilipat ng pera kay Selena, ang 46% investment agreement ng aking ama, at ang mga pahayag ng mga saksi, inihampas ng hukom ang kanyang pamalo sa ibabaw ng mesa. Ang korteng ito ay nakakakita ng sapat na ebidensya ng fraud at asset dissipation laban sa akusado. Ang lahat ng ilegal na paglilipat ng pondo ay ipinapawalang bisa. Ang buong kontrol at pamamahala sa Villarreal Furniture ay opisyal at formal na ibinibigay kay Mrs. Mia Salvador, epektibo ngayong araw, anunsyo ng hukom. Ang matinding pagbagsak ng kahoy na pamalo ng hukom sa ibabaw ng kanyang mesa ay nag-iwan ng isang malakas na tunog na yumanig sa buong silid hukuman na nagmarka sa opisyal na pagtatapos ng paghahari ni Renato at ang pagsisimula ng aking bagong pamumuno. Ilang buwan matapos ang formal na hatol ng korte, mabilis kong sinimulan ang muling pagbuhay sa kumpanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na hinayaang manatili ang anino ng nakaraan. Ang unang ginawa ko ay ang opisyal na pagpapalit ng pangalan ng kumpanya mula sa Villarreal Furniture patungo sa Salvador Heritage Crafts. Ginamit ko ang apelyido ng aking pumanaw na ama, ang lalaking nagbigay ng kanyang dugo, pawis, at lupa upang maitatag ang negosyong ito. Dumating ang araw ng grand relaunch ng aming kumpanya sa Cebu. Ang aming malaking bodega ay napuno ng mga makukulay na hibla ng rattan, abaka, at mga bagong gawaing sining ng mga lokal na tothukong. Maraming mamamahayag at mga lokal na negosyante ang dumalo. Nakatayo ako sa ibabaw ng entablado, hawak ang mikropono. Nakasuot ako ng isang eleganteng puting blusa, tuwid ang aking tayo, at may buong kumpiyansa sa aking mga mata.
Sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi na ako ang asawang nagtatago sa likod ng tagumpay ng ibang tao. Ang Salvador Heritage Crafts ay hindi lamang binuo upang lumikha ng mga dekalidad na kasangkapan para sa ibang bansa. Binuo ito upang bigyan ng boses, lakas, at kalayaan ang bawat kababaihan na nakakaranas ng matitinding pagsubok sa kanilang buhay. Ngayong araw, pormal kong inilulunsad ang aming livelihood program para sa mga single mothers at mga kababaihang biktima ng pang-aabuso sa tahanan, upang matuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Pahayag ko na sinalubong ng malakas na palakpakan mula sa mga dumalo. Sa gilid ng entablado, nakita ko si Pilar Santos, ang aming bagong head of finance, na may masayang ngiti. At sa tabi niya, nakatayo ang aking hipag na si Bianca. Matapos ang pagbagsak ni Renato, iniwan din si Bianca ng kanyang asawa dahil sa pagkalugi ng kanilang pamilya. Dumating siya sa aking opisina ilang linggo ang nakalipas sa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Walang pera, walang tirahan, at may dalang anak. Hindi ko siya tinanggap ng may bukas na mga kamay tulad ng isang tangang Mia ng nakaraan. Binigyan ko siya ng matitigas na kondisyon. Papayagan kitang magtrabaho rito, Bianca. Ngunit magsisimula ka bilang isang simpleng assistant sa weaving department. Kakain ka ng kung ano ang kinakain ng mga karaniwang manggagawa at sasailalim ka sa parehong patakaran. At higit sa lahat, kailangan mong magpadala ng pormal na sulat ng paghingi ng tawad sa buong pamilya ng aking papa sa Karkar. Malamig kong sinabi sa kanya noon. Tiniis ni Bianca ang lahat ng iyon upang patunayan ang kanyang tunay na pagsisisi. At ngayon, nakikita ko na ang unti-unting pagbabago sa kanyang pagkatao habang nagtatrabaho siya kasama ang iba pang mga kababaihan. Matapos ang aking talumpati, bumaba ako ng entablado. Lumapit sa akin si Nina, ang aking panganay na anak, na may dalang baso ng tubig. Tinitigan niya ako ng may labis na pagmamalaki sa kanyang mga mata bago tumingin sa lumang litrato namin ni Renato na nakalagay pa rin sa aming opisina bilang alaala ng nakaraan. Mama, may tatanong po ako sa inyo, mahina niyang simula habang nakatingin sa akin. Pinagsisisihan niyo po ba ang 14 na taon na ibinigay ninyo kay Papa at sa pamilya niya? Tumingin ako sa aking anak. Pagkatapos ay dahan-dahang tumingin sa labas ng malaking bintana ng opisina kung saan sumasayaw ang mga dahon ng puno ng mangga sa ilalim ng sikat ng araw ng Cebu. Ang aking banayad ng ngiti ay malinaw na napapalamutian sa ibabaw ng makinis na salamin. Hindi ko pinagsisisihan ang pagmamahal na ibinigay ko sa aking pamilya, Nina, sagot ko nang may buong kapanatagan. Ang tanging pinagsisisihan ko lang ay noong inisip ko na ang pagmamahal ay nangangahulugang kailangan kong mawala ang aking sariling pagkatao. Halos 1 taon ang mabilis na lumipas matapos ang opisyal na pagbubukas ng Salvador Heritage Crafts. Sa loob ng panahong iyon, tuluyan nang naisaayos ng korte ang pagpapasawalang bisa sa aming kasal ni Renato, kasabay ng pormal na paghahati ng mga ari-arian kung saan napanatili ko ang aking kumpanya at ang lupa sa Karkar para sa aking mga anak. Isang hapon, nakatanggap ako ng isang maikling mensahe mula kay Renato. Nais niya akong makipagkita sa kanya sa huling pagkakataon bago siya tuluyang bumalik sa Manila upang magtrabaho bilang isang simpleng sales clerk sa isang maliit na tindahan. Pinili niya ang isang maliit na karinderya sa Mandaue, ang mismong lugar kung saan kami madalas kumain ng instant noodles at magkatay ng mga pangarap noong simula ng aming pagsasama. Nang dumating ako roon, nakita ko si Renato na nakaupo sa tabi ng bintana. Nakasuot siya ng isang simpleng lumang polo, malayo sa mga mamahaling designer suits na madalas niyang ipagmalaki noon. Nang makita niya ako, mabilis siyang tumayo na may halo ng kaba at pag-asa sa kanyang mga mata. Mia, salamat sa pagdating, mahina niyang simula habang pilit na inaabot ang aking kamay. Hindi ko tinanggap ang kanyang kamay. Sa halip, dahan-dahan akong umupo sa kanyang tapat at inilapag ang aking bag sa upuan. Naalala mo ba ang lugar na ito, Mia? Dito tayo unang nangarap na magkaroon ng sarili nating malaking kumpanya, sabi niya habang nakatingin sa labas ng bintana. Pilit na ginagamit ang mga alaala ng nakaraan upang pukawin ang aking damdamin. Wala na si Selena. Nagsisisi ako sa lahat, Mia. Ngayong wala na akong pera at kapangyarihan, napagtanto ko kung sino ang totoong nagmahal sa akin
ng walang kapalit. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Handa akong magsimula muli, kahit bilang isang simpleng empleyado sa kumpanya mo. Basta magkasama lang tayo muli ng mga bata. Tiningnan ko si Renato ng diretso sa kanyang mga mata. Wala na akong naramdamang galit, puot, o kahit anong pagnanais na maghiganti. Tanging isang malalim na katahimikan at kalayaan ang naroroon sa aking puso. Renato, noong narito tayo 14 na taon na ang nakalipas, mahal kita ng buong buo. Ibinigay ko ang aking buhay, ang aking pangarap, at ang aking dangal upang maging tuntungan mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Seryoso kong sagot, ang aking boses ay hindi nanginginig. Ngunit ang pagmamahal ko sa iyo noon ay hindi isang lisensya upang tapakan mo ang aking pagkatao at agawan ng kinabukasan ang aking mga anak ngayon. Inilabas ko ang mga pirmadong divorce papers mula sa aking bag at maingat na inilapag sa ibabaw ng lamesa sa kanyang tapat. Pinatawad na kita, Renato. Pinatawad kita upang tuluyan ng lumaya ang aking puso mula sa bigat ng nakaraan. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik ko sa iyo ang karapatang saktan at sirain ang aking buhay muli. Tapos na tayo. Malamig at dinala ko ang aking huling hatol sa aming relasyon. Umiyak si Renato habang dahan-dahang nilalagdaan ang huling dokumento na magtatapos sa aming pagsasama sa ilalim ng batas. Alam niya na wala na siyang magagawa upang bawiin ang babaeng minsan niyang minaliit at tinangkang sirain. Tumayo ako, kinuha ang aking bag, at lumabas ng karenderiya nang hindi na muling lumingon sa kanya. Sa labas ng tindahan, sumalubong sa akin ang maliwanag at mainit na sikat ng araw ng Cebu. Nakatayo sa tabi ng aking kotse si Gabriel, may hawak na folder at may banayad, mapayapang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi niya ako pinilit na magmadali sa isang bagong relasyon, na natili siyang isang tapat na kaibigan at kasama na handang maghintay hanggang sa mahanap ko ang aking sariling kapayapaan bilang isang malayang babae. Handa ka na ba, Mia? Tanong ni Gabriel habang binubuksan ang pinto ng kotse para sa akin. Oh, Gabriel, handa na ako, nakangiti kong sagot. Tiningnan ko ang daan patungo sa aming kumpanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na ako naglalakad sa likod ng kahit sinong lalaki. Ako ay naglalakad sa harap ng aking sariling buhay, kasama ang aking dangal, ang aking mga anak, at ang aking sariling bagong bukas. Ang aking matatag at tuwid na bonglong ay dahan-dahang nahalo sa abalang kalsada ng Cebu, habang naglalakad ako patungo sa isang buhay na ako mismo ang nagmamay-ari.